Maligayang pagdating sa mundo ng kababalaghan. Ang mga istoryang inyong matutunghayan ay isinulat at isinalaysay ng inyong lingkod. Halina tuklasin natin ang mga hindi pangkaraniwang kwento na maaaring magpataas ng inyong balahibo. Kung hindi ka sanay sa ganitong mga kwento at wala kang lakas ng loob na mapakinggan ito, maaari mo nang lisanin ang palabas na ito. Nagbakasyon kami sa probinsya ng aking ina sa Ilocos Norte noon, at yun ang unang pagkakataon na nakapunta ako ron. Maganda ang lugar at malapit lang ito sa dagat, kaya naman tuwang-tuwa ako sa pangunguhan ng mga kabibi sa dalampasigan. Sa likod ng bahay na aming tinutuluyan, may isang lumang balon na hindi na ginagamit dahil iga na ang tubig nito. Ilang beses na rin nila akong binalaan na huwag lalapit sa balon dahil masyadong malalim ito at baka mapahamak ako kapag ako ay nahulog doon. May takip naman ng balon at hindi ako nagbalak na silipin ito dahil sabi ng aking pinsan na may lalabas daw na multo kapag binuksan ang balon. Isang gabi, habang nahihimbingan lahat sa kanilang pagtulog, bigla akong nagising dahil sa malamig na hangin na umihip sa aking muka. Napatingin ako sa bintana at panay ang sayaw ng puting kurtina dahil sa lakas ng hangin sa labas. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang lumiwanag sa labas. Nakakasilaw ang liwanag na yun, kaya tumayo ako sa aking higaan upang sumilip sa bintana. Nanlaki palalo ang aking mga mata na makita ko ang isang malaking lalaki na nakaupo sa gilid ng balon. Sa tingin ko ay may 12 talampakan ang taas nito at sobrang puti ang balat nito. Maputi rin na parang ginto ang kanyang buhok at kakaiba ang kasuotan nito at marami siyang suot na burloloy sa katawan. Wala na rin ang sementong takip sa balon at nakakasilaw ang liwanag na nagmumula sa bunganga nito. Kumalabog ang aking puso nang tumingala ang lalaki sa bintana kung saan ako nakasilip. Mabilis akong nagkubli sa puting kurtina at nagbaka sakaling sana ay hindi niya ako nakita. Nang muli ko siyang silipin, hindi na siya nakatingin sa pinagtataguan ko. Pinagmasdan ko lang ang lalaki na nakaupo sa balon. Nawari may hinihintay siyang dumating. Naaninag ko rin ang lungkot sa kanyang mga mata habang nakayuko ito at nakatingin sa hawak nitong bulaklak. Sino kaya ang hinihintay niya? Kasintahan niya kaya? Pero bakit sa ganitong oras ng madaling araw sila magtatagpo? Napatingin ako sa orasan at nakita ko na 4:00 na ng madaling araw. Isang oras na pala akong nakamasid sa malaking lalaki na nakaupo sa balon. Nang muli akong sumulyap sa balon, wala na ang lalaki at naroon na rin ang takip na semento nito. Wala na rin ang maliwanag na nanggagaling doon. Hindi ko na namalayan kung dumating ba ang hinihintay ng lalaki sa balon. Napahikab ako ng malaki at tinamaan na ako ng antok, kaya muli na akong natulog. Kinaumagahan, nagising ako sa sigaw ng aking ina.
Aba, ano na, Ani? Alas 11 na, tulog ka pa? Kanina kapag ginigising dyan, hindi ka magising-gising na bata ka. Napabalikwas ako ng bangon at nagulat ako na alas 11 na nga ng umaga at patanghali na. Pupungas-pungas ako na kinusot ang aking mga mata, saka pa nahihikab sa antok pa na aking nararamdaman. Napuyat pala ako kakamasid sa lalaking nakita ko sa balon kagabi. Nang maalala ko ang nakita ko, mabilis na tumayo ako sa pagkakaupo ko sa kama, saka tumungo sa bintana upang silipin ng balon. Normal pa rin to at naroon pa rin ang sementong takip nito. Pero laking gulat ko na lang na makita ang bulaklak na hawak ng lalaki kagabi na nakapatong sa takip ng balon. Dali-dali akong bumaba upang lapitan ang balon. Ngunit nang makarating ako doon, ay wala na ang bulaklak na nakita ko. Agad naman akong hinabol ng aking ina. Ani, ano ba? Kumain ka muna bago ka magtatakbo. Di ka na nga nakakain ng almusal, maglalaro ka na agad. Sita sa akin ni ina. Inay, may nakita kasi akong bulaklak dito kanina, pero nawala na nung lumapit ako sa balon. Sabi ko sa kanya, sabay turo sa balon. Agad na tinapik ni ina ang aking kamay at sinabing kagatin ko ang aking hintuturo. Ano ka ba naman bata ka? Kagatin mo nga yung hintuturo mo, baka manunok ka pa. Sabi niya sa akin. Kinagat ko naman ang aking hintuturo habang hinihila ako ni ina palayo sa balon na iyon. Kinagabihan, gumising akong muli na madaling araw para silipin kung nandun ba ulit ang lalaking nakita ko. Ngunit alas 3 na madaling araw, pero wala naman ang malaking lalaking nakita ko. Pabalik na sana ako sa pagtulog na makita ko ang liwanag na nagmumula sa balon, kaya agad akong sumilip sa bintana. Di naman ako nabigo at nakita ko muli ang malaking lalaki na nakaupo sa gilid ng balon. Hawak nitong mali ang bulaklak na katulad ng hawak niya kahapon. Kumalabog ang aking puso na may makita akong isang magandang babae na biglang lumitaw sa harapan ng malaking lalaki. Pangkaraniwang taas lang ng mga tao ang hubog ng babae at sa tingin ko ay isa na lamang itong kaluluwa. Maganda ito at may mahaba at medyo kulot na buhok. Agad nitong hinawakan ang pisngi ng lalaki na punong-puno ng kalungkutan sa mga mata. Rosal, sumama ka na sa akin sa Agartha. Malungkot na sabi ng malaking lalaki. Umiling yung babaeng nagngangalang Rosal. Alam mong hindi na ako pwede makapasok sa Agartha. Sagrado ang lugar na iyong kinabibilangan. Matagal na rin akong wala rito sa mundong aking pinagmulan at labis ako nasasaktan na nakikita kitang ganito. Huwag mo na akong hintayin pa, Ezekiel. Hindi tayo pwedeng magsama. Malungkot na salaysay pa nito. Saka naglaho sa hangin yung babae. Kinabukasan, at kung tinanong si Lola Felisa kung may kilala ba itong Rosal. Nakita ko siya sa kusina at mag-isa lang itong naguhugas ng mga pinagkainan. Agad akong lumapit para magtanong. Lola Felisa, may kilala po ba kayong Rosal? Tanong ko. Biglang natigilan sa paghuhugas ng pinggan si Lola Felisa at laking gulat ko na lang nung bumagsak sa sahig ang isang plato. Agad niya itong pinulot at napansin na nanginginig ang mga kamay niya. Okay lang po ba kayo, Lola? Nag-aalalang tanong ko. Tinapon niya sa basurahan ang mga basag na piraso ng pinggan. Ano ka ba namang bata ka? Ginugulat mo naman ako.
Sabi niya, nagtatanong lang po ako lola, may kilala po kayong Rosal? Muling usisa ko. Napalingon siya sa akin. Saan mo naman nakuha ang pangalan na yan? Balik tanong niya. Bigla ko nataranta at nag-isip na idadahilan. Ano po lola? Sa labas po. Oo, ayun, sa labas po. Narinig ko lang po. Napakamot sa ulo na sabi ko. Umarap siya sa akin. Pinsan ko si Rosal at matagal na siyang patay. Malungkot na sabi ni lola. Ibig sabihin, lola ko rin pala si Rosal. Lola Rosal. Bakit po siya namatay? Ano pong kinamatay niya? Tanong ko pa. Nagpakamatay siya noong ipilit siyang ipakasal sa taong hindi niya mahal. Napapailing na sabi ni lola. Nagulantang naman ako sa mga sinabi ni Lola Felisa. Maaari niyo po ba akong kwentuhan tungkol sa kanya? Muling tanong ko pa. Napatingin lang siya sa akin. Sino po pati yung lalaking pinipilit ipakasal sa kanya? Pangulit ko. Saka, saan po yung Agartha? Sunod na tanong ko ulit. Nanlaki ang mga mata ni Lola Felisa sa mga tanong ko. Agad siyang lumapit sa akin at hinila ko patungo sa kanyang silid. Saan mo nakuha mga impormasyon na yan, Ani? Mahinang tanong niya. Hindi ko na magawang magsinungaling pa, kaya inamin ko na sa kanya ang mga nakita ko sa balon. Napabuntong hininga na lang si Lola Felisa at saka naupo siya sa kanyang tumba-tumba. Pinaupo naman niya ako sa kanyang kama. Saka siya nagsimulang magkwento tungkol sa pinsan niya na si Lola Rosal. Matalinong babae si Rosal at marami siyang manliligaw noong araw. Sobrang maganda siya at sikat din siya sa eskwelahan, kaya marami siyang kaibigan. Isang araw, may naikwento siya sa akin na may nakilala siyang isang lalaki na gustong-gusto niya. Hindi raw taga rito ang lalaki at hindi rin pangkaraniwan ang itsura nito. Noong tinanong ko kung taga saan ito, ang sabi niya, taga Agartha daw. Hindi naman namin alam kung saan ang Agartha noon, kaya inisip na lang namin na sa malayong lugar iyon sa Pilipinas o sa ibang bansa. Hanggang isang araw, natalo sa sugal ang tatay ni Rosal na si Tito Francis. Malaki ang naging utang niya sa mayaman nitong kaibigan. Naisanla na rin nilang lahat ang kanilang mga ari-arian, ngunit hindi pa rin sapat para mabayaran ang kanilang utang. Nang malaman ng mayamang si Antonio na may gusto ang anak nito kay Rosal, agad sinabi nitong gusto niyang ipakasal si Rosal sa kaisa-isa niyang anak. Hindi nagdalawang isip si Tito Francis at pinagkasundong ipakasal ang dalawa upang maging bayad sa malaking pagkakautang ng ama nito. Tumutol si Rosal sa kasunduan at tumakas ito. Nagpaalam pa siya sa akin bago siya mawala ng mahigit 3 buwan. Ang sabi niya, sasama daw siya sa lalaking mahal niya na si Ezekiel. Hindi daw siya papayag na maipakasal siya sa lalaking hindi niya mahal. Sino po si Ezekiel? Anong klaseng nilalang siya? Tanong ko. Si Ezekiel ay isang fallen angel. Sa Agartha dinadala ang mga anghel na nagkasala o nakagawa ng kasalanan sa langit. Ang Agartha rin ang tinatawag noong Garden of Eden, na kung saan unang nanirahan sila Eva at Adan. Lubhang malalaking bulas ang mga ito at
at may taas na 10 hanggang 15 talampakan. Mapuputi rin ang kanilang mga balat at may malagintong mga buhok. Sagrado ang lugar na Agartha at walang sino mga hindi karapat-dapat ang makakapasok sa loob nito. May mga kwento rin na sa North at South Pole lamang ng mundo ang daan patungo sa Agartha. Ngunit marami na ring ibang lagusan ang nadiskubre patungo roon. 3 buwang hinanap ng kanyang mga magulang si Rosal hanggang sa napabalitaan na lang na may bumaril kay Tito Francis na naging sanhi ng pagkamatay nito. Noong mamatay si Tito Francis, sakalang muling lumitaw si Rosal. Umuwi siya sa kanila upang makita ang kanyang ama sa huling sandali. Nagkita pa kami ni Rosal at naikwento niya sa akin kung saan siya nanggaling, kaya alam ko ang lahat ng mga ito. Nang malaman ni Don Antonio na nakabalik na si Rosal, ipinadukot ito upang sapilitang ipakasal kay David. Ikinulong nila sa isang silid si Rosal at doon pinagsamantalahan ni David habang inaayos ang kanilang kasal. Noong hindi na kinaya ni Rosal ang pambababoy na ginawa sa kanya ni David, inaagaw nito ang baril na hawak na nagbabantay sa kanya, saka siya nagbaril sa sintido. Maluha-luha kaming dalawa ni Lola Felisa nang matapos siya sa pagkukwento ng naging buhay ni Lola Rosal. Kaya pala hindi na maaaring makabalik si Lola Rosal sa Agartha dahil nagpakamatay ito. Lubhang naaawa ako sa sinapit niya, pati na rin sa lalaking kanyang minamahal. Na kahit isang musmus pa lamang ako, ay ramdam ko na agad ang hirap at pasakit na naranasan nila noon. Kinagabihan, nakapanaginip ako ng kakaiba. Biglang bumangon ang aking natutulog na katawan sa aking kama. Naupo ako sa gilid ng kama at dahan-dahang tumayo. Nagsimula akong maglakad, ngunit pikit pa rin ang aking mga mata. Namalayan ko na lang na nakalabas na ako ng bahay at tuluyan akong nagising nang humampas sa akin ng malamig na hangin. Nang magmulat ako, nasa harapan na ako ng lumang balon. Pakurap-kurap na nanlalaki ang aking mga mata na mabungaran si Ezekiel. Ngumiti siya sa akin at nilahad nito ang kanyang palad sa aking harapan. "Rosal?" Mahinang sabi nito. Bigla akong napaatras. Teka po, hindi po ako si Lola Rosal. Nauutal at takot na sabi ko. Ngumiti siya sa akin. "Anong pangalan mo, munting binibini?" Magiliw na sabi niya sa akin. Ani po." Napayo kong tugon ko. "Gusto mo bang mamasyal?" Tanong pa niya sa akin. Todo iling naman ako. "Naku, hindi po," pagtanggi ko. Biglang lumiwanag ang bunganga ng balon at napapikit ako dahil masakit iyon sa mamata. Nang magmulat ako, nakahiga na ako muli sa aking kama. At 8:00 na ng umaga. Hindi maalis sa aking isipan ang panaginip kong iyon. Panaginip nga lang ba yun? Hindi ko alam. Kaya nakita ko na lang ang aking sarili na naglalakad patungo sa balon. Ganon pa rin ang itsura nito at naroon pa rin ang sementong takip nito. Sinubukan kong itulak ang takip nito, ngunit masyadong mabigat iyon. Konting siwang lang ang aking nagawa, ngunit sapat na upang masilip ko ang loob nito. Inilabas ko ang aking dalang flashlight at inilawan ang loob ng balon. Wala nga itong tubig at sobrang malalim nga ito. Napapitlag ako sa gulat nang sumigaw si Ina sa aking likuran. "Ani, sinabi ng bawal ka maglaro dyan.
Hala, pumarito ka at kakain na tayo. Sabi pa niya. Agad akong tumakbo papasok ng bahay at dumiretso sa hapagkainan para kumain. Nakatingin lang sa akin si ina habang kumakain ako. Ngunit wala naman siyang sinasabi na kahit ano. Ang mga mata niya ay tila nangungusap na para bang sinesermonan ako sa kanyang isipan. Tahimik lang ako na kumakain at hindi ko na lang tinignan ang matatalas na tingin ni ina. Kinagabihan, hindi ko nakita ang liwanag sa balon kahit 3:00 na ng madaling araw. Sumilip ako sa bintana at nakita ko na wala na ang takip ng balon. Dali-dali akong bumaba at lumabas ng bahay para tignan ito. Tumukwang ako sa loob ng balon para tignan ang kailaliman nito. Kumalabog ang aking puso nang mawalan ako ng balanse at bigla akong nahulog sa balon. Gusto kong sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas sa aking bibig. Laking gulat ko na lang nang biglang lumiwanag ang balon, kaya napapikit na lang ako habang nahuhulog sa kailaliman nito. Iniisip ko sa mga oras na yun na baka mabalian ako ng buto sa paglagpak ko sa ilalim nito. Ngunit laking gulat ko na lang nang bumagsak ako sa malamig na tubig. Nanginginig ang buo kong katawan sa lamig ng tila nagyayelong tubig. Nang imulat ko ang aking mga mata at tumingala sa itaas na bahagi ng balon, nagulat na lang ako nang makita ko ang mukha ni Ezekiel. Mataas ang tubig at inabot lang ni Ezekiel ang kanyang kamay sa akin. Sa isang iglap lang ay naiahon niya ako sa balon. Napanganga na lang ako nang mabungaran ng paligid nang makaahon ako sa balon. Ibang-iba ang lugar na iyon sa lugar na pinanggalingan ko. Nagtataasan ang mga modernong gusali at may mga nagsisiliparan pang mga sasakyan sa kalangitan. Nasa ibang planeta na ba ako? Manghang tanong ko. Umili si Ezekiel. Ito ang Agartha. Maligayang pagdating munting binibini. Nakatingala lang ako sa kanya dahil sobrang taas niya. Parang isang bubwit lang ako sa kanyang harapan na pwede niyang tapakan anumang oras. Yumuko siya, tsaka nilahad ang kamay sa akin. Kumapit ako sa kanyang kamay at mabilis niya akong isinukbit sa kanyang balikat. Kumapit na lang ako sa malaginto niyang buhok. Ipapasyal kita sa aming lugar, munting binibini. Sabi niya habang abala ako sa pagkamangha sa aking mga nakikita. Nakakahanga ang mga istruktura sa loob ng Agartha at masasabi ko na wala pa sa kalingkingan nito ang mga modernong pamumuhay sa Amerika at kung saan mang mayamang lugar sa mundong aking kinamulatan. Punong-puno ng ilaw ang bawat gusali at wala kang makakita ng maliliit na bahay. Panay mga nagtataasang gusali lamang na patusok sa taas ang mga disenyo. Sa bawat sulok ng kalsada ay may makikitang mga umiilaw na tila mga naglalakihang billboard na nag-aanunsyo at nagbibigay ng impormasyon sa mga mamamayan. Masigla ang lahat ng tao na nakakakita sa akin. Lahat sila ay panay mga nakangiti at walang nagtataka kung bakit iba ako sa anyo nila. Hindi ko mawari ang salita at panulat na kanilang ginagamit, ngunit marunong silang magtagalog. Pumasok kami sa isang malaking gusali sa gitna ng siyudad at sumakay kami sa isang napakalaking elevator ng dere-derecho at walang anumang pindutan noon na pinindot si Ezekiel. At nang lumabas kami, bumungad ang napakaraming masasarap na pagkain na doon ko lamang nakita sa tanang buhay ko. Wow! Manghang bulalas ko. Napakadaming pagkain. Piyesta po ba sa inyo?
Tanong ko. Muling umiling si Ezekiel. Para lamang yan sa aming munting panauhing pandangal. Ngumiti siya at nilapag niya ako sa isang napakagarang upuan. Pati mga upuan at lamesa ay punong-puno ng mga nagkikinangan na mga bato na sa tingin ko ay napakamahal kung prepresyohan sa mundong aking pinagmulan. Biglang kumalam ang aking sikmura dahil sa mga nagsasarapang putahe sa aking harapan. Naupo naman sa aking tabi si Ezekiel at itinihaya niya ang gintong pinggan na nakataob sa aking harapan. Pati mga kubyertos ay yari rin sa ginto at talaga naman nakakapigil hininga ang tagpong iyon na hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Kainin mo lahat ng iyong maibigan at masasarap ang mga yan at tiyak kong iyong magugustuhan. Bigla akong nagluway, saka pumilas ako ng isang parte ng karne, saka masigla itong kinagat. Ang sarap. Ngayon na ako nakatigim ng ganito. Sabi ko sa pagitan ng aking bawat pagnguya. Oh, dahan-dahan lang munting binibini, natatawang sabi niya sa akin. Maya-maya pa, tinikman ko isa-isa ang bawat putahe na nasa aking harapan. Napakahaba ng lamesang iyon at sobrang dami talaga ng masasarap na pagkain. Hindi ko malaman kung alin ang uunahin ko. Pakiramdam ko, umiikot ako sa isang napakamahal na eat all you can na restaurant at naka-VIP pass pa. Nang makaramdam ako ng bigat sa aking tiyan, bigla ako natigilan sa aking pagnguya. Busog na po ako. Napakasarap po talaga nitong lahat. Nakangiting sabi ko pa. Maya-maya ay nakaramdam ako ng antok dahil sa dami ng aking nakain. Napahikab pa ako ng malaki saka napaupong muli sa isang magarang upuan. Napipikit na ang aking mga mata at naituon ko na ang aking sikos sa lamesa at mabilis akong sinalo ni Ezekiel nang tuluyang akong lukubin ng aking antok. Nang magising ako, nakahiga na ako sa aking kama. Gulat na lang ako at lahat sila ay nasa aking harapan. 3 araw daw akong nawala at hindi nila malaman kung saan ako hahagilapin. Sa dami ng mga tanong nila, hindi na nagre-rehistro sa aking utak ang mga iyon. Ang tanging natatandaan ko lang, napagalitan pa ako ni inay kagabi bago ako matulog at wala na akong ibang maalala pagkatapos nun.